So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan wala akong isang gold tooth. Natanggal lang pero ibabalik ko. Mga putang ina nyo kayo. And today is actually the biggest day because mga kahombre ko, ating hahamakin today ay ang the biggest downfall sa balat ng social media. The biggest to handle her character sa buong social media world. So atin pong matutunghayan ang rise and fall ni Paye. And kasama na po siya sa ating Wall of Fame. Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Si Lucy Pearl Galang Ortiz o mas kilalang Paye ay isang Filipino social media influencer na nagsimula ang pag-usbong sa pamamagitan ng pagganap bilang isa sa mga characters ng reality show ni Tony Fowler, The Biggest Queen sa social media na Toro Family. Si Paye ay mayroong 148,000 followers sa IG, almost 90k subs sa YouTube at 1.2M followers sa TikTok. Regarding sa Facebook niya ay hindi po natin matukoy sa kadahilanang ang mga account nito ay puro fanpage at peke lang. If I'm not mistaken mga kahombre ko, mukhang kinuha po ni Tony ang kanyang mga social media accounts. Because kasama yan most probably sa mga pinirmahan nilang kontrata. Tandaan nyo mga kahombre ko na ganun talaga. Ang Toro Family po ang nagpalaki sa pangalan ng tao na ito. So tama lang din na ang Toro Family din ang kumitel sa fame ng tao na ito. Bago tayo magpatuloy sa video, may nais lang akong ibahagi sa inyo ng konti. Alam nyo ba na ang trading ay isa sa mga napakasolid na paraan upang maabot ang mga pangarap nating lahat ngayon? Kaso nga lang, hindi siya madali. Pero mga kahombre ko, meron akong nahanap na isang napakatinding platform kung saan matutulungan kayo nito para sa mga basic needs nyo, basic infos para mag-trade. At yun po ay ang Pocket Broker. Ang Pocket Broker ay isang app kung saan ay mapapagaan nito ang mga paghihirap nyo pagdating sa trading. Ngayon, para magkaalaman na, tuturuan ko kayo kung paano kumita ng $100 sa loob lamang ng 3 steps. First step, download nyo muna ang Pocket Broker app by clicking the link sa pinned comment at gumawa kayo ng account. Second step, buksan nyo ang first transaction at ang third and final step ay wala kayong gagawin kundi mag-antay lang. At pagkatapos ng ilang mga oras, easy, $100 agad. Ngayon mga kahombre ko, meron ka na agad $100. Papayag ka bang yan lang ang kinita mo? Magsimula ka na ngayon upang kumita ka pa ng sobra sa $100. Nais mo na bang magsimula? Napakadali lang mga kahombre ko. Click mo lang yung link sa pinned comment at pwede ka na mag-sign up ngayon using your email, Google account, or Facebook account. At syempre mga kahombre ko, mayroon akong regalo sa inyo. Ito po ang promo code ko. Yang code na yan ay gamitin nyo at magkakaroon din kayo ng bonus sa inyong first deposit. What's up 100? At syempre mga kahombre ko, ang pinakahuli sa lahat kung saan ay pinoproblema ng marami ay ang pag-withdraw. Huwag kayong mag-alala o magdalawang isip kay Pocket Broker dahil dito ay guaranteed kahit bank transfer, e-wallets o cryptocurrencies pa. Sobrang dali ng access ito sa inyong funds mga kahombre ko with 0% commission sa mga withdrawals nyo, 24/7 support. And over 130 assets offering up to 92% yield. Kasama ang mga currency pairs, indices, stocks at cryptocurrencies available around the clock. Huwag ka na mag-aksaya pa ng oras. I-check mo na tong Pocket Broker upang masimulan mo ng kumita ngayon din. Mag-register na kayo via link sa pinned comment at syempre huwag niyong kalimutang ilagay ang promo code ko WAZZUP100 para may kasamang bonus ang inyong first deposit. Pocket Broker. Alongside with her sister Papi Galang, ay lumaki sila sa isang pamilya na marahas na ang tatay nila ay nabibilang sa mga ilegal na gawain. Puro bugbugan po.
Abusive po talaga yung household. Violent. Opo, punta po kami sa lola, sa mother side. Kasi nga po, ang nangyari pala sa tatay ko is nakulong. Kasi nga involved siya sa mga drugs, Illegal. mga illegal po talaga. 16 years old ang nanay nila nang pinanganak si Papi at 18 naman noong pinanganak niya si Paye. Teenager pa po siya nag-anak sa akin, so batang-bata pa po siya. Ilang taon yung nanay mo nung nabuntis sa'yo? Nanganak siya sa akin, 16 po eh. Opo, sa kapatid ko po, 18. Bata pa ng Opo. nanay mo. Bata, no? Para magpalaki ng 2 anak agad-agad. Mayroon din pong partner si Paye. And yes, kasama siya sa LGBTQ community na si Keana. Kung saan sa 18th episode ng Toro Family Season 1 ay hiningi ni Keana ang mga blessings ng mga nanay ni Paye, which is si Tony, Marie at si Papi. Ate, pwede ba maging community? Ready kayo. Yes or no? Yes daw. Pag Pero ready kapag kayo. nagkalokohan kayo, kayo na yun. Ang mo muna yung mga nanay. Mami, pwede ba maging kami ng anak mo? You have my full support. Ako, okay sa akin na maging kayo ni Pai. Nasa tamang edad kayo. Hindi ko ipagdadamot sa inyo ang ibang klaseng pagmamahal. Isa pang mama. Mama, pwede ba maging kami nito? Basta with our guidance and hindi kayo magpapabaya. Yun naman ang pinaka-importante. Si Keana po, mga kahombre ko, sa mga hindi nakakilala, ay ang pamangkin ni Papa Odi. Papa Odi na, if I'm not mistaken, nasa rehabilitation pa rin ngayon. Matagal ko din to silang kinontent, no? Matagal ko din tong ginawa ng commentary, ang reality show ng aking kaibigan na si Tony Fowler. And kaya, syempre, medyo may idea ako sa mga ito. And actually, nagkaroon din kami ng interview ni Paye. Si Paye ay kilala bilang isang karakter sa Toro Family reality show na merong aroganteng ugali at laging mataas ang tingin sa sarili. In short, perfect example ng Gen Z. Mga putang ina nyo kayo. Maraming mga netizens ang nakaramdam ng pagkapuot sa tuwing si Paye ang nasa harap ng camera. Maraming issue rin ang nangyari kay Paye sa loob ng Toro Family at halos lahat ng yugto ng palabas ay lagi itong napapagalitan ni Tony Fowler. Ito naman mga kahombre ko, hindi ko siya makita na scripted, no? Itong mga part na to. Kasi sa totoo lang, matigas po talaga ang ulo ni Paye. Isipin nyo mga kahombre ko ha, dumating na tayo sa puntos na sobra ng taas ng pagkasikat ni Paye. And yet, mga kahombre ko, mas pinili niya po ang magliwaliw at walang gawin sa buhay. Samantalang, nasa maayos na siya na lugar. It's a dream world for everybody na sumakay sa isa sa mga pakpak ni Tony Fowler. But no, mas pinili po ng bata na ito na magkaroon ng sarili niyang buhay kasi she felt na sakal na siya. Isa ko pang napansin dito, talagang karapat-dapat po na mapagalitan si Paye ni Tony kasi si Tony yung nagmimistulan niyang ina or ate or tiyahin. Kasi mga kahombre ko, even yung mga small little things na ginagawa niya, which is even yung paggamit lang ng cellphone, paggamit ng iPad, ng mga gadgets, no? Hindi niya rin mapigilan. And at the same time, natutulog siya na bukas ang kanyang gadget. Pinapagalitan siya kasi nagwo-worry yung mga tao sa paligid niya tulad ni Tony. Kasi kung may mangyari po na masama sa tao na ito, sa bata na ito, sigurado siya ang mananagot. Yun, kaso lang, may mga chances na hindi talaga siya nakikinig. Pasok sa isa, labas sa isa. Kaya umabot na rin sa sakitan, na nababatukan, kung ano man nagagawa ni Tony sa kanya. Gusto mo bang magpa-ads? Gusto mo bang i-feature kita dito sa aking mga videos? Simple lang yan mga boss. Kontakin mo itong number na to. 0917-162-5696. I-Viber mo yan. Makipag-usap ka sa secretary ko. And let's work together. Hindi rin mapagkakait na naging masipag si Paye. Yan, totoo yan, mga kahombre ko. Pero wag naman puro negative, no? May positive side din to si Paye. Pagdating sa mga trabaho ukol rito, tulad ng pagtuloy na pagsuporta nito sa brand ni Tony Fowler na Fab. Kasi, alam naman natin, she was the one in charge sa Fab. And actually, madalas din siya na napupuri sa akin ni Tony na napakasipag daw, napakagaling daw ni Paye magbenta sa Fab. Ginagawa niya lahat, lagi siya
naka-live sa TikTok just to sell itong fab. So malaki rin po ang naitulong ni Paye, no? Pero sana Paye, kung nanonood ka ngayon, kilala mo naman ako personally, kilala naman kita, no? Alam ko yung ugali mo, no? Sana nakinig ka na lang kay Tony. And how many times din ako nagsalita sa'yo, sayang naman, no? Yung binuo mong pangalan, sayang yung binuo mong social media mileage with Tony Fowler. Ngayon, unfortunately, ganyan na lang ang iyong buhay. Sa totoo lang, mga kahombre ko, yung pagtatrabaho ni Paye sa Fab ay nakakasaludo po. Although, syempre, binibigyan naman siya ni Tony bilang sweldo. Imagine niyo, si Paye ay bata pa naman siya. But yet, meron po siyang tinatawag na sipag sa trabaho. Nakakatuwa and consistency. Dahil sa Toro family, naging parting tulong din ito sa pagkaangat ni Paye sa social media. Sari-saring mga endorso ang natanggap nito at nabigyan rin ito ni Tony Fowler ng iba't ibang mga incentives. Nag-status si MG sa FB kung saan ay napagbigyan nito ni Tony na makasama sa isang panayam si Paye. Sa naganap na interview, si Paye ay patuloy na nagpakita ng pagka-arrogante nito. Hindi nga kita kilala eh. Nakita nga lang kita sa reality show na hindi ko alam ba't nandun ka. Kita ko yung anak mo, hindi na makagandahan. Cut na mo. Baitan ko na yan. At mas maraming mga netizens talaga ang nakakuha ng inis niya rito sapagkat napagtanto ng karamihan na baka ayon talaga ang karakter ni Paye sa totoong buhay at hindi scripted lamang. Nakita po natin doon kung gaano katindi, mga kahombre ko, yung situation ni Paye, no? Sobrang crazy ng bata na ito. So nandito ako sa One Tusawa Food House. Nakikita nyo naman, napakasarap ng pagkain. Ito po ay isang catering at event place kung saan sobrang daming tao na pumupunta dito para gumawa ng event at syempre para kumain. Matatagpuan po itong branch na ito sa Bagong Silangan, Quezon City. Sobrang simple lang. Waze, One Tusawa, makikita nyo na agad. Tatlo na rin po ang branches nito. Naghahanap rin po sila ng magfa-franchise sa kanilang napakaganda at napakatinding food house. Sa mga interesado na mag-inquire para sa franchise, ito yung number nila through Viber. Again, uulitin ko, saludo ako kasi talagang nakakasabay siya sa hype. No? Sa hype na binuo sa kanya ni Tony, sa hype na binuo niya, obviously. Alam niyo, nakakatuwa rin naman sila, no? Sa isang banda. And parating yung tandaan na ito naman bata pa. Napakahaba pa po ng buhay ng tao na ito. And definitely, hindi naman porke nag-close yung isang door, lahat na po ng pinto magsasarado sa tao na ito. Basta may buhay, meron tsansa at pag-asa. Yung big chance may come one time only and baka dumating na yun sa kanya. Yun nga si Tony. And yun yung nakakalungkot na part. Memorable issues ni Paye. Isa sa mga memorable issues ni Paye ay ang pag-undergo nito ng rhinoplasty at doon ay nabash ito lalo sa kadahilan ng mas kinapangit niya raw ito. Marami pang nagsabi na kamukha niya daw ang halimaw sa wrong turn. Okay. Pero, ewan ko ba, ba't lumabas ka pa rin dito, no? Kahit masama na napakiramdam. Ito na ba yung tsura niya? Nako, mukha siyang Pokemon na hindi nag-evolve. Grabe, naiiyak talaga ako. Wow! Kasi Nakapagsalita na siya! sobrang ganda ko. Akala ko, Paye, Anong sabi mo? Hayop ka? sobrang ganda ko. Guys, tabingi yung ilong niya. Maganda yung gawa ni Doc Yaps, pero tabingi. Kasi kahit kailan parang hindi diretso ang pag-iisip nitong Paye. Totoo naman no? Medyo. Isa pa rito ang pagkagalit ni Tony kay Paye at nagawang basagin ang cellphone nito at marami pang iba. Tandaan mo to. Uy! Tandaan mo to. Oh! Kailangan ka ng cellphone. Bumili ka ng Patay bobo ka! Hindi mo na ako mas-stress ulit. Wala ka ng cellphone na gaganyanin. Sorry. Naalala ko, umilag
Umilag si Odi. Sorry, Papa. Nakita din natin na pailag siya. At ito mga kahombre ko, nagkaroon din siya ng napakalaking issue sa Team Payaman Fair kung saan nagtaray po si Paye. Kitang-kita naman natin yung pagkataray ni Paye, mga kahombre ko. Sobrang sagad sa buto ang naging pagtataray niya sa kadahilanang meron pong isang fan ang lumapit sa kanya at hindi niya ito pinansin. Tangina mo! Doon po lalo lumabas na napakataray talaga ng tao na ito sa tunay na buhay. Ang kanyang pagwawakas, mga kahombre ko. And ito yung saddest part. Sa episode 13 ng Toro Family Season 3, inihayag ni Papi na si Paye ay ayaw na magpakita pa kahit kailan sa nasabing reality show. Nung time na nasa hospital po si Mami, nakila Mama Marie po kami ni Ate Ika. Pagkalis ni Mama Marie, biglang nagmamadali po si Ate Peta. Aalis din. Sabi niya, papasok lang daw siya sa farm. Ang totoo niyan, lumayas talaga si Paye nung wala kaming kaalam-alam. Sabi nga ni Tony, wag na tayo magsalita dyan. Kaya natin siya umalis para malaya na siya, para wala ng stress. Nag-decide ako na piliin na yung sarili ko kung saan ako totoong magiging masaya at may peace. Sa mga nanonood sa akin noon, pasensya na kayo. Kasi alam kong hindi lang ang Toro family ang nasaktan ko, kundi kayo din dahil iniwan ko din kayo ng biglaan. Pero ito po, bibigyan ko po kayo ng closure. Ako po si Paye Galang 2M, signing off as Toro family member. Salamat Toro family. Salamat sa mga nagmamahal sa akin na manonood. Sobrang mamimiss ko kayong lahat. At doon na natapos ang karir ni Paye sa loob ng Toro Fam. Isa sa mga rason na lumalabas sa SOCMED ay nangyari ito sa kadahilanan nagtanan na daw si Paye at ang kanyang partner na si Kiana. Sa ngayon ay nagsosolo na lamang si Paye sa kanyang SOCMED career, still uploading ng mga sarili niyang vlogs at kailan may ayaw na makasalamuha ang Toro family. Mga kahombre ko, meron akong sasabihin sa inyo. Bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo, meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! Ito po yung isa sa mga malalaking pagkakamali ni Paye sa kanyang naging career. Kasi una sa lahat, sa dinami-dami pong miyembro na kumala sa Toro Fam, nakita niya na yan sa sarili niya na wala kahit isang nag-succeed. Alam niyo naman yan kung bakit. Si Tony Fowler po ay isa sa mga napakalakas sa social media ngayong panahon na to. She's on top sa YouTube up till now. Million of views every upload. Wala po akong makitang ganyan. Kundi si Tony lang. Yung iba kasi mga kahombre ko, syempre, hindi naman sila YouTuber lang. Yung iba kasi mga artista din. So mas matindi at mas malawak ang social media mileage nun. Tumingin tayo sa tunay na YouTuber lang tulad ni Tony. Mga kahombre ko, meron pa akong isa. Umalis ka sa Toro family. Ikaw yung nakakita mismo ng balat sa balat kung anong nangyayari sa mga umalis, no? Kita mo, from nasa top sila, biglang nabagsak sila. Because there's no such shortcuts in life. That shortcut has given to you by Tony Fowler. She's the queen. So, kaya niyang gawin lahat yan. Kaya niyang pasikatin ka out of nowhere. Kaso lang, mawawala yan once na nawala ka sa kinang ng isang Tony Fowler. Maybe she knows this. Nababagsak siya ng napakalala once na umalis siya pero kumalas pa rin siya. Mas pinili niya po ang tawag ng tinggil kesa sa actual niyang buhay. And wala naman tayong masasabi doon because this is her choice. So, pinili niya pa rin, ibig sabihin, ready siya sa situation. Sana sila pa rin ni Kiana kasi kung hindi na, napakalalang pagkakamali niyan kay Paye. Hindi niya naman tinalikuran yung pagiging influencer niya kasi nagva-vlog pa rin siya, nagtatry pa rin siya, but wala na talaga. And that's where I'm coming from. Kung tunay nga na ayaw mo na sa mundo ng Toro family, which yun ang nagbigay sa'yo ng lahat ng chances na ito and nag-vlog ka, then sana hindi ka na lang nag-vlog. Sana you've worked somewhere else na lang. So, ibig sabihin for me, hindi pa po siya ready na iwan ang social media career niya. Hindi rin naman nakapagtapos itong batang ito. Saan siya lalagpak, mga kahombre ko? Alam mo, Paye, kung ako sa'yo, lapitan mo si Queen, lapitan mo ang iyong kapatid, bumalik ka sa Toro family. That's the best way for you. Para sa akin Kasi sobrang bata mo pa, sayang yung chances na binigay at binuo sa'yo ng one of the best, one of the legends, female YouTubers sa buong Pilipinas. Sino ba ang pipiliin ko? Yung prime na Paye o yung Paye ngayon? Ang pipiliin ko pa rin yung Paye na prime.
Because yung nasa pakpak ka pa lang ng isang Tony Fowler, that's the biggest gift of them all. So, wala na akong idadagdag pa. Libre pagkain, libre kuryente, libre tubig, libre ang bahay, libre lahat. Ilalabas mo lang yung tunay mong karakter, okay ka na. Work ka lang sa fab na may sweldo ka pa, panalo ka na. So, wala nang mas gaganda pa sa naging buhay ni Paye sa Toro family. Wala. Good fucking vibes.